either sinabi ito ni Omar, pero ang pinaka binanggit sa hadith ay 4. Ano? Yalamlam, para sa mga taong nasa Yemen. At yung ano pa? Inshallah, kukunin natin. Al-Manasil. Inshallah. Magbabasa tayo, okay? So, kailangan nating may mga questions diyan. Kapag lumagpas ka at hindi ka nakapagniya, nalagpasan mo na yung miqat mo. Ano ba? Tanggap pa ba yung Hajj? Ano ba yung dapat mong gagawin? Aatras ka, babalik ka? Ano yung hukom niyan? Tulad ng sinabi mo na yung wajibat, may karagdagang ano doon. Cover up. Oo. Penalty. Oo. Pero hindi mababaliwala yung Hajj mo. Alhamdulillah. Importante yung rukun. Tapos yung pananatili sa Arafah na binanggit natin, huwag nyo kalimutan yan ha. Basic lang yung tinutulong natin dito. Yung pangatlo, pagtulog sa Muzdalifah. Yun yung kanina binanggit natin. After ng Arafah, matutulog ka. Tapos pagtulog sa Mina. After ng pag-Jamara, pwede kang mag-ifada at mag-i-stay ka doon. 1 day, 2 days. Ang pinaka, kung nagmamadali ka, pwedeng 2 days. Pero yung pinaka proper, pwede kang mag-stay dapat ng 3 days. Ilang pebbles or bato ang dadamputin natin? Hindi, meron silang sinasabi na mga numbers. Pero walang indication kung ilan yung kukunin mo talaga. Baka siguro kailangan tamaan mo yung Satanas. para Ano lang yun? Satanas. Ang tunay niyan, hindi talaga siya dapat tamaan. Wala din yung satanas. Tamaan yung Satanas sa katayo na. Basta may binato ka. Importante, ginawa mo at sinunod mo yung pamamaraan na ginawa ng mga propeta. Kahit sinong propeta ang sinusunod natin dito? Sa pagbato ng Jamara. Sino? Peta Abraham. Okay, Propeta Abraham. Bakit? Kailan nangyari itong incident na to? Nung kakatayin niya si Ismail. Very good. So, kasama sa wajibat na dapat natin gawin yung pagbato sa Jamarat at pag-aahit o paggupit ng ating mga buhok at yung binanggit natin Tawafil Wada kanina sa tanong ni Saudi. Ito yung pinakalas na gagawin mo before ka umuwi. Sabi ng propeta, la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhir ahdi bil bayt. Ibig sabihin, hindi kayo aalis o tatalikod mula sa Makkah except yung pinakahuli nyo ay ang pagtawaf ninyo sa Kaaba. So, alhamdulillah, dito po nagtatapos. Ito po yung proseso. No? Unang-una, syempre, dadaan ka sa miqat, mag-ihram ka. Pagkatapos mong mag-ihram, ito, ibig sabihin nitong picture na to sa tamattu'. Kasi umrah ihram for umrah. No? So, magtatawaf ka. Tawaf anong tawag dyan? Tawaf al-qudum. Ito yung welcome na gagawin mo. Tapos magsasa'i, bayna Safa wal Marwa. Tingnan nyo, nakita nyo? Tawa, ihram for Hajj. Ibig sabihin, ito ay tama. So, Yung tawaful qudum, sunod na yun. Tawaful qudum. yes, parang ano yun? Parang sunnat al-masjid. Kaya ito masjid. Yes. Hindi ko naintindihan dito yung wajibat at saka yung, di ba sa rukun al-ihram. Bakit dito ang pag-ihram umpisa sa mikat? Bakit pwede tayo mag-ihram na hindi sa mikat? Sorry? Pwede tayo mag-ihram na hindi sa mikat? Yan dito, liwanagin mo sa ito. Ulitin mo yung question. Yung al-ihram dito sa haligi. Yung ito, ang pag-ihram umpisa sa mikat. Ang sabi dito sa pang first no. Ang ihram umpisa sa miqat. Ang ibig sabihin niyan, kinakailangan natin gawin yung
pag niya natin na mag-ihram tayo sa miqat. Yun yung wajib. Pero kapag nagawa mo, example, lumagpas ka, nagniya ka sa kalagitnaan, walang problema. Gets mo? Kasi yung iba, like for example, yung mga taong Makkah, nagniniya sila saan? Sa Masjid Aisha. Oo, doon na, hindi, sa kanila na. Sa mga bahay na nila. Okay? So, kung pwede, pero meron ka ng, ano? Karagdagan. Meron ka ng dam. Gets na? So, yung pag-ihram, kailangan mong gawin. Yung mga Yung gagawin mo siya, pag-ihram sa miqat, wajib siya. Yun yung difference. Gets mo? Kapag hindi ka nag-ihram, ano? Tanggap yung hajj mo o hindi? Hindi. Pero, kapag lumagpas ka sa miqat at nag-ihram ka, tanggap yung hajj mo o hindi? Tanggap. Anong gagawin mo? Penalty. May penalty ka ng tao. Basta siguro tinutukoy niyo yung pagsuot na Hindi kasi hindi ko ang al-ihram nakalagay sa haligi siya. Mm. Pero nito ang pag-ihram umpisa sa mikat nasa wajibat din siya. Oh. Ibig sabihin yan, bro. Ito ang ibig sabihin dito pag lumampas. Yes. Ibig sabihin, gagawin mo yung pag-ihram mo, hindi yung mismong ihram. Yung ihram lang na gagawin mong niya mo, pag ginawa mo na yun, okay ka na sa arkan. Absuelto ka na. Pero kung gagawin mo, for example, sa tamang pamamaraan, gagawin mo siya sa miqat, nagkuha mo yung wajibat. Pero pag ginawa mo siya, let's say ihram ka bago pa dumating yung miqat or after na ng miqat. Pero nag-ihram ka. Ano yun? Tanggap o hindi? Tanggap. Tanggap pero May may karagdagan. penalty. Kasi importante na magawa mo yung rukun na ihram. Okay. Didi-discuss pa dito sa yung penal. Meron mga dam. Ano yung uri ng dapat nating ikatay, ano yung mga difference niyan sa mga kinakatay natin sa akika, sa mga Tungkol sa pagkatay, hmm. talaga bang magkatay tayo or kasi yung iba wala nang katay-katay, binayaran na daw, ganun. Tanggap pa rin ba yung hajj natin doon? Alhamdulillah, ang Saudi Arabia gumawa ng paraan para mapadali yung bagay-bagay. No? Meron silang sistemang pinapairal na kapag nagbayad ka ng certain amount, sila na yung gagawa ng dirty work para sa iyo. No? So, ginawa man nila o hindi, Wala ka na lang pananagutan. importante, ginawa mo yung role. Pero pwede pa Pero rin. ang pinag-usapan doon, na ano siya doon eh, na kabilang siya doon sa ano, di ba? Yung? Sa haligi din ba siya? Wala. Ano yun? Binanggit natin doon? So, Sa Nabanggit doon sa apat? hindi. kasi sa hajj course na ano ko yun eh, na ano ko yun dati. Yung kailangan magkatay. Kasi yun yung ano. Kailan ka kailangan magkatay? Pagkat ano, basta sa before ka papasok na ng Jamarat nun. Kaya kailangan i-review natin yung Hajj course. Pero na- karamihan kasi, hindi nagkakatay. Walang nagkakatay sa amin nga, walang nagkakatay. Yun nga bro, kasi isipin mo bro ha. Tapos yung Abdurrahman. ano pa nga namin, yung tatayo dyan sa, Abdurrahman, ano na yan, no? Abdurrahman, ilang pumapasok sa Makkah na mag-Hajj? Million. Si Abdurrahman pumunta dito, katay. Si brother Abdul Muhaymin dito katay. Si Faisal katay doon, katay sa baba, katay sa loob. Sa palagay mo, anong itsura ng Mina? Anong itsura ng Makkah? Puro dugo. Anong itsura nun? Saka hindi ka makakalabas na kapasok agad. Sobrang hirap masok, sobrang traffic. Ah.
Kaya ginawa nilang sistema, kung hindi nila finulfill yung supposedly na binayaran mo as representative mo na kakatay para sa iyo, hindi na ikaw ang responsible. Ang sabi sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, accountable ka lang dun sa ano yung kakayanan mo. Beyond that, sa mga bagay na hindi mo na nakikita, wala na, hindi ka na CCTV ka ba o ano po yung gagawin mo. No? Ikaw kasi na nagsabi ang Rahman. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ba't mo pa Hindi pinapahirapan? naman pinahirapan. Talagang, Pinapahirapan ang sarili mo. ano siya eh, sabihin lang siya doon sa, hindi ko pinapahirapan. Gusto ko talagang magkatay dahil para katanggap-tanggap yung Hajj ko. Walang problema bro. Bro, Di ba mga propeta Muhammad, yung mag-ano sila, ang bit-bit nila, mga maliliit na kutsilyo yung gano'n. Dahil magkatay talaga sila. Bro Abdurrahman, Oo. meron din pamamaraan na ikaw mismo pupunta, pipili ka, kakatay ka doon. Pwede yun. Kung gusto mo, wala rin problema. Yung iba, pinadali lang nila yung buhay nila, binigay nila yung pera, nagkatay. Para kang nagbayad din ng idasal mo na lang ako. Ikaw nang bahala dyan. Hindi, magkaiba naman yun. Parang gano'n na rin. Hindi kasi yung pagkakatay kasama sa rukun na ng Hajj. So, ang tanong, yung pagkatay ba kasama sa binanggit ng mga rukun? Tanggalin na lang yung katay kung gano'n. Bro, simple lang, simple. Ibang gawin niya, Kuya. Oo. Hindi tamat to. At ano yung, kasi yung iba, talagang gusto nila magkatay. Yung mga sinasabi ni Abdurrahman, pinag-usapan na ng mga ulama natin yan. Sabi niya, gusto ko talagang magkatay. Dun sa pamamaraan ng Hajj niya, wala. So, ang gagawin niya, magdadala siya ngayon, pero magtatamatto siya. No? Gusto pa nga namin tumayo dyan eh. Hmm? Yung iba sa ano yan. Oh, sino ba nagturo sa iyo, bro? Kailangan natin Dahil- paluin ng Hindi kasi yan ang nakikita namin na ano eh. Hmm. Tapos yung explanation sa amin ito, ano na rin to. Arafat na rin to, itong lugar na ito. Hmm. Di, makikita talaga yung tatayo talaga doon sa Arafat eh. Hmm. Sino? Ha? Sino Yung po mga ang kasama ni Rahman. Yung mga nakita namin yung ganyan. Yung mga pasaway. Hmm. Ang Kaya natayo gusto dyan. namin tumayo. Sabi tapos yung paniwalag sa amin ng Ustad, itong ano na to, lugar na to, Arafat na rin siya. Oh, okay na rin to dito. Wala na ano dito. So, alhamdulillah sa nagturo ko sa inyo, pero gusto natin itama yung mga dapat itama. Wala pong koneksyon. No, hindi po kailangan umakyat talaga dito. Di tama yung tinuro sa amin. Hmm. Na yun Arafat na hindi na talaga siya obligado na ano. Ang sa amin lang nakita namin yung mga picture na ang dami yung ano parang ano talaga yan siya parang Ay, hindi kayo sumusunod doon sa nagturo sa inyo. di yung sa'yo nagturo talaga sa amin tama. Ang sa amin yung nakikita namin na picture na yung bundok na yan puno talaga siya ng tao. Pero, pag nag-Hajj kayo bro, makikita niyo yung